pakinggan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Hindi na po magtatagal, mga kapatid. Buksan natin ating mga Biblia sa Lucas chapter 2, verses 25 to 38. Sabi po dito, kung basta po yung inyong mga Biblia ay babasahin ko po, sundan nyo na lamang po. Verse 25, ang sabi ko dito, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanyang Espiritu Santo, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o kaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya mahahayag ang kanilang iniisip dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Naroon din sa templo isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel, at mula sa lipi ni Asher. Siya ay napakatanda na. 7 taon lamang sila nagsama ng kanyang asawa. At ngayon, 84 na taon na siyang biyuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Ng oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Purihin ang salita ng Diyos. Saglit po tayong manalangin, mga kapatid. Salamat po ang maraming Diyos sa inyo pong mga salita na ipinagkaloob po sa amin. Salamat maging sa buhay na taglay po namin ngayong umaga. Salamat sa isang magandang araw, Panginoon. Salamat sa kalayaan na kami po magtipon upang sumambat, magpuri sa inyo. Lord, patuloy po namin itinitiwala sa inyo, ibinibigay sa inyo, Panginoon, ang pagkakataong ito, Diyos. Basbasan niyo mga salita ninyo at nawa, gamitin niyo ito, Panginoon, makapangusap. Kayo po'y makapangusap sa puso ng lahat ng narito ngayon. Maraming salamat muli. Tagumpay, Panginoon, ay para po sa iyo. Karangalan ay para po sa iyo. Papuri para po sa iyo. In Jesus' name. Amen. Bilang pagsusok po, mga kapatid, sa ating pong tema, nung nakaraan po natin na anniversary. Ano yun? Victorious, di ba? Victorious. Nabuo po yung topic na faithfulness. Faithfulness. Yung katapatan natin sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Faithfulness. Yung binasa po natin, meron tayong makikita doon, dalawang karakter. Ibubukod na natin yung karakter ni Jose at ni Maria. Ano na yun? Given na yun eh. Pero may dalawang karakter doon na bibihira po itong mabanggit. Bibihira po itong maisama sa mga pitching. At yung dalawang karakter na ito, talagang nagkaroon ng impact po sa aking buhay. Sabi ko kay Pastor Alan, ito'y nagpaiyak sa akin. At mamaya po malalaman po natin yan. Itong dalawang karakter na ito, patatanda na po sila. Hallelujah. Kaway-kaway nga dyan sa mga matatanda na. Ang pinakamatanda, 80 years old, si Pastora, no? Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya ang pamagat, iniisip ko ito magpapamagat. Pero nakita ko dito yung kanilang pananatili. Kaya ginawa kong pamagat ito ay stay and see. Stay and see. Pag sabi mo sa katabi mo, stay. And see. Manatili ka at makikita mo. Hallelujah. Hindi po makikita ng mga hindi nananatili. Hallelujah. Gusto mo makita yung mga gawa ng Diyos? Stay.
Amen. Excited na kayo? Purihin ng Panginoon. Ako man ay excited na rin pong ibahayag ang salita ng Diyos. So, kasi namangha ako doon sa tatag nung dalawang ito. Kaya, pwede nating maging tanong dyan, bakit ako mag-stay? At paano ako makakapag-stay? Bakit ako mananatili? At paano ako makakapanatili at makapagpapatuloy sa aking lakad sa pananampalataya? So kung yun po yung ating magiging tanong, doon po lalabas yung ating mga yung ating mga tatalakayin po sa umagang ito. May mga bagay po ako nakita dito na talagang very helpful po. Nakakatulong po ito. Makakatulong po ito sa ating pag-usad sa pananampalataya at sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya, dahil sa pagkamangha ko, biruin mo yun, matatanda na sila. Pero sila'y nakapanatili pa rin sa kanilang pananampalataya at commitment sa Lord. Doon po sa binasa po natin, si Simeon, nagtataka siya sa kanyang sarili. Matanda na siya, dapat kinuha na siya ni Lord di ba? Doon sa ating binasa. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka pa mamamatay. Wow, sarap na no? Ay Lord, sarap naman ang yung sinabi kay Simeon. Hindi ka pa mamamatay, Simeon. Hanggat, hindi ka pa mamamatay kasi makikita mo pa, Simeon. Mahalaga kasi, Simeon, para ipaparaphrase ko, mahalaga, Simeon, na makita mo yung katuparan ng pangako ng pagliligtas ng Diyos sa bansang Israel. Hanggat hindi pa ito nangyayari, Simeon, hindi ka pa mamamatay. Ibig sabihin, matanda na rin po ito si Simeon. Hindi po nakalagay dito kung ilang taon na siya. Pero ang sabi niya, Lord, pwede na ako pumanaw. Kasi, nakita ko na yung inyong pong pagliligtas. Ibig sabihin, matanda na rin po ito si Simeon na ito. Pero sa kanyang edad, hindi ito naging hadlang sa kanya na siya'y magpatuloy sa pananampalataya. Kaya, ano yung sikreto at pamumuhay ni Simeon? Kaya siya nakapagpatuloy sa kanyang pananampalataya. Paano tayo mag-stay? Gusto ko, Lord, mag-stay. Gusto ko, Lord, manatili. Gusto ko, stick to one ako Say na ako, Lord. Anong gagawin ko? Paano ko magagawa yun, Panginoon? At matutupo tayo. Matutupo tayo sa buhay ni Simeon at dito po kay Ana. Amen. Kaya una po, how to stay strong in the Lord. Learn from the life of Simeon and Ana. Sa verse, doon sa ating binasa, sabi doon, si Simeon, sa verse 25, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos. So, isa pala sa naging sangkap ni Simeon para siya makapanatili sa kanyang panampalataya sa Panginoon, yung kanyang pamumuhay ng mayroong katuwiran. At yung pananatili niya sa pagkakatakot sa Panginoon. Hindi ko ma-recall kung sino dito yung naging estudyante nung topic ni Pastor Bing, 1 taon at kalahati. Pastor present, no? 1 taon at kalahating tinapik ni Pastor Bing yung dito. The fear of the Lord. Ang haba po nun. Ang pagkatakot sa Panginoon. Fear of the Lord. Na kung saan, punta tayo ng church, ayoko, baka umusok ako baka masunog ako. Meron takot yung mga unbeliever pumunta ng church. Sino may ganun takot Ayaw pumunta ng church kasi alam niya, si Lord Holy. Banal kasi yan Diyos diba? So may kakaibang takot sa kanya na baka pag pumunta ko doon sa church, baka ako'y hatulan. Na Panginoon, baka ako'y parusahan. Hindi ko alam kung anong takot meron, Pero wala kasi tayong ganun no? Pero sa mga unbelievers, sa mga hindi na naniniwala, or walang ganun closeness sa Lord, nandun yung kanilang takot pag niyaya mo ng church. Kakaiba yung kanilang takot na para bang may gagawin sa kanilang masama ang Panginoon. Hindi po, sa lahat ng pagkakataon, yun po na takot ang gusto ng Panginoon. Kasi minsan, maganda na magkaroon ka ng takot sa Panginoon kasi baka paluin ka niya, baka parusahan ka niya, di ba? Kasi si Lord talaga, siya yung judge Pero alam niyo po ba, dapat po natin katakutan din sa Panginoon, yung kanyang kabutihan.
yung kanyang pagiging mapagpala. Si Lord mapagpala eh. Pinagpapala ka niya ng lakas. Araw-araw. Pinagpapala ka niya ng hininga. Araw-araw. Nakakalungkot isipin na ang daming mga pumapanaw araw-araw. Kung titingnan po natin yung record ng walang pagkakakilala sa Panginoon. Kaya kagabi habang nangangaral ako sa bus, papunta po dito, nagkaroon ng impact sa akin yung pangusap ni Pablo po doon sa harapan ni Haring Agripa at ng mga pinuno ng mga Hudyo na inaakusahan si Pablo. Pero si Pablo nag-testify kay Haring Agripa. At ang sabi nga ni Pablo doon, gusto ko, Haring Agripa, na hindi lang ikaw, kundi lahat ng nandirito at nakakarinig ng aking tinig ay maging katulad ko na mayroon pananampalataya kay Kristo pero hindi nakabilanggo o hindi nakatalikala. At na yung pagdanais ni Pablo na i-share ang Ebanghelyo kahit na kapahamak pa niya. Bakit napakahalaga po ng Ebanghelyo ng Panginoon? Kailangan malaman ng tao na itong Diyos na ito, hindi lang siya nagpaparusa. Siya din ay mabuti, pero sa kanyang kabutihan, kailangan mo matakot sa kanya kasi kung naging mabuti siya sa iyo, pinagpapala ka niya. Kapag hindi ka nagkaroon ng takot sa kanya, hindi ka sumunod sa kanyang kalooban, pwede niyang i-withhold o i-withdraw. Pwede niyang i-stop. Hallelujah. Pwede niyang stop yung pagdaloy na blessing sa'yo. Ay, hindi. Okay lang yan. Naintindihan naman ako ng Panginoon. Ibibless naman ako ng Panginoon. Oo nga, kasi mabuti siya. Kailangan mong matakot sa Diyos kasi yung kanyang kabutihan, lahat ng meron ka dahil sa kanyang kabutihan. Ngayon, kung hindi ka magkakaroon ng takot sa Panginoon, reverence sa Lord, pwede niyang stop yung kabutihan niya sa inyo ba? Hindi ko sinasabi na nagpapago ang isip ng Panginoon, pero ang sinasabi ko, lahat na meron po tayo. Kaya sabi ni Moises sa mga Israelita, remember your God who gives you the ability to produce, gives you the ability to prosper. Alalahanin mo yung Diyos mo na nagbigay sa'yo ng kakayahan na ikay managana, umani, mapagpala. Remember your God. Kaya dito sa pamumuhay ni Simeon, bakit siya nakapanatili? Dahil pinanatili niya yung kanyang sarili, nakakonsecrate, nakabukod talaga siya, pinanatili niya maging matuwid. Mahirap po yun mga kapatid sa panahon nila. Ilang batas ang meron sa bansang Israel? Hindi lang 10. Amen. Ang dami po. Hindi lang 400. Siguro ang kilala 400, pero 613 na batas. 613, tapos yung masusunod mo yung 612, tapos nag-fail ka doon sa isa, lahat yun demolish. Lahat yun nag-fail ka pa rin. Lumabag ka sa isa, nilabag mo lahat. Ang hirap nun, di ba? Pero ito, si Simeon na ito, siguro, nagsikap talaga siya na mapanatili niya yung kanyang sarili. Remain just and devoted. Sabi ko nga doon sa aming, panoorin nyo na lang po sa video, pinopost, sinisikap po namin na maipost yung bawat preaching po doon. Panoorin na lang po natin sa video. Meron po tayong YouTube channel at saka meron po tayong Facebook page, Family of God. Panoorin nyo na lamang po na yung taong mga devoted, ito yung mga taong may devotion. Hallelujah. Kaya ito si Simeon, ayon sa King James, devoted siya sa Panginoon, sa kanyang ginagawa sa Lord. At bago ka maging devoted sa Lord, tinawa yung mga devoto, di ba? Talagang rain or shine, pupunta yan. Devoted eh. Yung mga devoted na to, may devotion to, may sarili itong pakikipag-ugnay sa Panginoon na talagang nakikipag-dig siya sa Panginoon. Kaya nga, pangalawa sa nagbigay sa kanya ng lakas na siya makapagpatuloy, yung itong devotion niya, naging devoted siya sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman namuhay siya sa katuwiran. Namuhay po siya sa katuwiran ito si Simeon na ito hanggang sa kanyang pagtanda. Anong tumulong sa kanya? Yung banal na spirito. Kaya yung pangalawa dito, be spirit-filled. Remain just and devoted. Panatilihin mo po yun. Huwag kang magsawang gumawa ng mabuti. Huwag kang magsawang tumulong sa kapwa. Huwag kang magsawang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag kang magsasawa kasi hindi mo yung ginagawa para sa tao. Ginagawa mo yan para sa Diyos. At ang Diyos na hindi mo nakikita,
nakakakita sa'yo. Itong tao na to, itong anak ko na to, talagang consistent siya. Itong anak ko na to, kahit wala si pastor, wala yung mga kapatid, walang ginagawa niya kung anong tama. Pagpapalayan ko to. I will keep this child. Iingatan ko to, sabi sa Malakias. Iingatan tayo ng Panginoon. Manatili po tayo sa ating devotion at paggawa ng katuwiran. 1 Timothy chapter 4 verse 6. 1 Timothy, sa unang Timoteo chapter 4, sige po, buksan po natin. Verse 6 and 16. At sabi po dito, sundan nyo na lamang po, ano? Sabi sa verse 6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang tinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual sa mga salita, mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Sabi sa verse 6, continue, Timothy, continue what you are doing in the Lord. Ikaw ay nangangaral, ikaw ay nag-i-encourage, ikaw ay nagpapaalala, tuloy mo, sabi ni Pablo. Continue lang. Gawin mo lang yon. At habang ginagawa mo yon, habang ginagawa mo, ini-encourage mo sila, pinapaalalahanan mo sila, kinokorek mo sila, tinuturuan mo sila, ikaw din ay dinudulutan mo rin yung sarili ng kalakasan. Lumalakas din pala. Kaya nga, huwag tayong umatras kapag nilalagay tayo sa may ko mag-share ha. Ba't ako? Nagiging tayo, paniki. Ba't ako? Si na lang, si pastor, kasi hindi na ako pastor. Hindi yun para i-down ka. Hindi po yun para i-down mo yung ipahiya kayo. Opo, mag-uumpisa talaga tayo, mangangapa tayo. Pero itong pangangapa po natin, ito yung magbudyok sa atin, magbuklat tayo ng Bible. Mag-uumpisa tayo ng Bible. Alam nyo, yung mas epektibo yung may mga aral Hindi ko sinasabi na yung may mga aral, yung na tayo mag-aral. Hindi, epektibo yung may mga aral. Ako ay saludo dyan sa mga nag-aaral talaga, naglaan talaga ng panahon para mag-aaral talaga sila, para mas magiging epektibo sila. Pero alam nyo ba, kuminsan yung dulong natin, yun yung umano sa anointing, humaharang sa anointing. Alam nyo ba itong mga walang aral, malimit sila pa yung mas anointed? Bakit? Kasi sa kanilang pagpapagamit sa Panginoon, Lord, tabangin ko, Lord, hindi ko talaga ito kaya, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, hindi ako aral Sila pa yung mas tumuluhod sa Lord kasi aminado sa kanilang sarili, hindi ko ito kaya. Kaya kung minsan, may tulong yung aral, pero kung gusto mo talagang maramdaman yung presence ni Lord, luhod ka talaga, amin ka talaga sa Panginoon. Kaya ito si Pablo, si Timothy, tuloy mo lang, Timothy. Dinudulutan mo rin yung sarili ng kalakasan. Kaya anong gusto natin sabihin? Manatili tayong devoted sa ating mga ginagawa. Manatili tayong sumusunod sa Panginoon. Sa ginagawa mong yan, hindi lang sila na-encourage. Dinudulutan mo rin yung sarili mo ng kalakasan. Bakit ito si Simeon nakapagpakuloy sa kanyang ginagawa, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon sa templo? Dahil habang ginagawa niya ito, siya ay pinapalakas din ng Panginoon. Habang ginagawa po natin yung matuwid, lalo tayong tinutulungan ng Panginoon na magawa yung mas matuwid. Habang ginagawa natin pag-i-encourage, tayo man ay i-encourage din ng Panginoon. Nagre-reflect sa atin yung ating mga binabato sa mga tao. Hallelujah. Okay pa kayo? Unang pa lang po natin yun, Remain just and devoted. Sabi sa verse 16 doon po sa binasa ko pa rin kanina sa Timothy. Verse lang yung pinasa ko, yung verse 6 sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ang sabi dito, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa'yo. Hallelujah. Kaya kay preacher, kay tagapagturo, tuloy mo. At kung ikaw naman ay ordinary man ng palataya lang,
Darating yung time. Ituloy mo lang. Darating yung time, God will use you. Even mightily. Mightily. Sa makapangyarihang kaparaanan. Huwag kang magsawa. Ba't ganito? Hirap na hirap ako gumawa ng pagtulong. Ba't ganito? Hirap na hirap ako sundin yung kalooban ng Panginoon. Mahirap po talaga yun kapag hindi mo pinapractice araw-araw. Kapag linggo ka lang, Sabado ng gabi mo lang na naisin na maging karapat-dapat sa Lord, maging holy. Ang hirap po talaga nun. Para nag-gym, dumiretso ka doon sa sa 150 pounds lang hindi ka nag-umpisa muna sa 10 pounds. 150 pounds. Baka baluktot yung Bakit? Dumiretso ka doon eh. Dapat unti-unti. At ang muscle po natin ng pananampalataya ay napapractice. Nauuna, lumalakas, kaya na natin. Amen? Hindi na tayo hirap. Kaya sa paggawa sa katuwiran, paglakad sa katuwiran, sa pag-uumpisa, ang hirap talaga. Pero tuloy mo lang. Mauunat yung ating pananampalataya, mauunat yung ating obedience, yung ating pagsunod sa Panginoon. And then magugulat ka na hindi na mahirap sa'yo sumunod sa Panginoon. Bakit? Binigyan ka ng lakas ng Lord. Bakit? Kasi ibinisayar mo at inumpisahan mo at naging consistent ka. Naging consistent. Tinuloy-tuloy mo kahit mahirap. Kaya tuloy lang po natin. Amen? Kaya remain just, manatiling matuwid sa harapan ng Panginoon, and devoted. Hallelujah. Maging devoted po tayo sa Panginoon. Pangalawa po dun sa paano tayo mag-stay strong in the Lord, wait patiently. Maghintay tayo ng mayroong katyagaan. Kaya nga ako nainip kasi ang tagal. Paano ako makakapagitay? Inip na nga ako Gusto ko na nga Naging asat na, no? Ay, hirap na ako sa sitwasyon namin na ito. Lord, ito ba talaga ang paglilingkod Panginoon sa'yo? Bakit ganito yung aming buhay? Sino nakakarinig doon? Lord, 2 years na, Panginoon. Lord, 3 years na. Lord, 10 years na kami sa ministry. Bakit ganito, Panginoon? Sana, Lord, yung pangako mo, Panginoon, nasa na? Hallelujah. Kaya nagkakaroon na ng kansipan. Nag-abroad ako. Andiyan naman si ko na lang, yung aking Hallelujah. Kasi ang tingin, ang pag-asa na sa abroad. Sa mga lingkod ng Panginoon. Kasi tayo nga, di ba? Tayo mga lingkod ng Panginoon, alam nyo naman yun, na sa ating paglilingkod sa Panginoon, maiiyak yung kalabaw di ba? Di ba narinig nyo na yung kwento na yun? Paano paiyakin ang kalabaw? Di ba yung kwento ni Pastor Jim? Ewan ko, nakwento na nito ni Pastor Jim, Kapag sinabihan mo yung kalabaw na magpapastor ka, tatakbo yun. Sinabi mo nun sa kalabaw, yung income ng pastor, iiyak yun. Bakit? Wala naman talaga tayong income dito We serve God voluntarily. Bakit? Kasi tayo ay yung ating buhay. Alam natin, aminado tayo na yung buhay natin. Bago tayo nagamit ng Panginoon na ganito, habag lang ni Lord. Kaya naman in return doon sa habag ni Lord na yun, sa pag-ibig ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon na yun, we serve voluntarily. Kumbaga sa meron o wala, we serve God. Amen? Kaya mahirap. Kung ikaw ay nakatingin ka talaga doon sa mga material na mga bagay, hindi ka makakapag-hintay. Lord, gagawa na ako ng paraan, Panginoon. Baka hindi pa ito yung time. But wait patiently. Ikaw ba isang magulang, pinagpipray mo yung anak mo na makakilala ko lang sa Panginoon? Pero parang wala nangyayari. Wait patiently. Wait patiently. Pinapipray mo yung asawa mo, pinapipray mo yung mga magulang mo na maligtas. Pero iba yung nangyayari ka maligtaran, lalo pa silang tumindi. Kaya ikaw, ayaw ko na nga lang mag-pray, bahala na kayo sa buhay. Wait patiently. At pag sinabing patiently, itutuloy mo yung iyong ginagawa na pananalangin sa kanila, pag-i-encourage sa kanila, hindi mo alam. Minsan isang araw, magugulat ka na lang. Hallelujah. Naalala ko yung kwento na isang pastor. Meron siyang sinisiran. Itong sinisiran na ito, kumbaga sanay,
wala kang makikita na potensyal at kaseryosohan. Pero binigyan niya ng Bible. At sabi nung ko yan. Hindi naman ako mahilig magbasa. Nakakabasa ako pero hindi ako mahilig magbasa. Baka gawin ko lang yung pangbalot sa sigarilyo ko. Gagawin ko lang yung pangbalot sa sigarilyo ko, pipilit ako, ibabalutin ko yung aking tabako at isisigarilyo ko. Sabi nung isang pastor sa kanya, sige, gamitin mo lang para pang sigarilyo. Pero, bago mo yan ibalot sa sigarilyo o ibalot sa tabako mo, basahin mo muna, ha? Basahin mo muna. Sa madaling sabi, iniwan ng pastor na yun yung Bible doon sa tao at siya ay tumuloy na. And then one time, na-invite siya sa isang conference, yung pastor na yun. Ilang taon na nakalipas, na-invite siya sa isang conference. Nagulat siya. Yung tao na binigyan niya ng Bible, isa doon sa mga speaker doon sa conference. And then na-recognize siya ng tao. Alam niyo kung bakit ako nandirito? Kasi mayroong isang tao na bigay sa akin ng Bible. Ang sabi ko sa kanya, alin ko yan, ibabalot ko lang yan sa tabako ko. Ang sabi niya sa akin, sige lang, ibalot mo lang sa tabako mo. Basta bago mo siya ibalot sa iyong tabako at ihiti, basahin mo muna. At itong nakakamangha, naubos ko ng ibalot sa tabako ang Mateo, naubos ko ng ibalot sa tabako ang Marcos, naubos ko ng ibalot sa tabako ang Lucas, pero pagdating sa Juan, nakita ko, nabasa ko, dahil ang sabi niya, bago may balot, basahin mo, nabasa ko, tayo na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, yung tao na yon, nabago yung buhay. At ito'y totoong pangyayari, naging speaker sa conference, nagulat yung pastor, nayak yung pastor. Tinuloy kasi nung pastor yung kanyang ginagawa. Kaya tayo po may mga pinag-pray tayo, ba't parang nangyayari? Pray and patiently. Tuloy mo lang ang pananalangin, tuloy mo lang pagpapakita ng magandang halimbawa, ituloy mo lang yung pag-i-encourage at magugulat ka na lang. Hallelujah. Hindi mo panahon ng Diyos. In His time. Praise the Lord. Kaya, wait patiently, sabi doon sa Isaiah, di ba? Paborito to ni Mrs. Those who wait patiently, di ba? Upon the Lord will renew their strength. Bakit ito si Simeon na ito nakapanatili na lumakad sa katuwiran? Because he wait patiently at sa kanyang paghihintay sa Panginoon, hindi sa kung sino man. Saan ka lang, kailan ka na ba darating? Cupido, kailan mo mapapalain yung puso? Ano yun? Yung sa mga Valentine's, sa Greek yata yun. Basta mythology yun. Mga pananampalataya ng mga walang ganun sa Bible. Amen? Naiinip ka na? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Magantay ka sa pagliligtas ng Panginoon. Magantay ka sa gagawin ng Panginoon. Patiently. Magtiyaga. Talagang hindi madali, pero kailangan mong magtiyaga. At ang sabi ng Isaiah chapter 40, verse 31. Encourage po tayo, sabi po dito. Isaiah, naumpisahan ko sa verse 29. Ang sabi ito, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Hallelujah. Lilipad sila tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. No wonder ito si Simeon na ito, nagawa pa rin ang magpatuloy. Bakit? Because he wait upon the salvation and redemption of the Lord in the Israel. Nire-renew, nire-restore yung kanyang lakas. Pagod na siya. Matanda na siya. Pero nire-restore yung kanyang kalakasan. At nire-restore yung kanyang spiritual. Hallelujah. Kaya, isa yun sa mga sikreto. Bakit sila nakapagpanatili? Kaya nga ako hindi nakapagpanatili kasi ang hirap. So, bakit ako mag-wait? Hirap na hirap ako patuloy. Tapos sabi mo, wait patiently. Yun nga yung sikreto eh. Habang nahihirapan ka, lalong manatili ka. Habang nahihirapan ka, lalong manatili ka. Kasi para kang umaahon. Umaahon. Ang hirap nun. Pag nag-stop ka sa mga driver dyan, pagpaahon, at nag-stop ka sa kalagitnaan, kasi ang hirap, ano mangyayari?
Ano mangyari sa sasakyan? Dadaustos niyo pababa. Kahit sabihin mo bang matibay ang preno mo, bago ang preno mo, kapag nag-stuck ka, hindi mo siya pinagpatuloy kasi pahon, dadaustos niyo pababa. Kaya habang nahihirapan ka, palapit ka ng palapit sa tuktok. Amen? At kapag nandun ka sa tuktok, maluwan ang lahat. Kaya habang pahirap ng sitwasyon, lalo tayong kumapit sa Panginoon. Lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Sabi nga ng isang preacher, malayo pa. Malayo pa yung tatakbuhin natin. Malayo pa yung lalakbayin natin as a church, as a believer. Ang layo pa, ang dami pa natin kakainin bigas. Sabi ni, sino yun? Marami ko pang kakainin bigas. Hindi ko pinakain. Niluluto ko. Marami pa tayong malayo pa yung ating tatakbuhin. Pero wag ka, malayo na tayo. So nakuha natin, malayo pa, pero malayo na. Malayo pa yung goal natin, pero ang layo na natin. Malimit kasi, ang layo pa, hindi ko pa matanaw. Ayoko na lang ituloy. Ang layo pa ng dulo. Hindi mo nga matanaw, pero lumingon ka sa pinagmulan mo. Mas malayo ka na doon. Pag nag-stop ka, ang dami mong sinayang. Amen? Malayo pa, pero malayo na po tayo. Balikan ninyo yung history ng church na to. May encourage tayong patuloy. Amen? Kasi ang layo na natin. Praise God. Kaya habang tumatagal, pabigat ng pabigat, pahirap ng pahirap, stay. Wait patiently. Palapit ka ng palapit sa pagpapala ng Panginoon. Katuparan ng kanyang mga pangako. Hallelujah. At yung sinabi ko kanina, na sikreto ni Simeon, siya ay spirit-filled. Ito yung pangatlo. Be spirit-filled. Ito kasi yung action, sabi pa sa Arman. Kapag ang isang sasakyan ay ginamit mo lang ng ginamit, maganda yun sa unang arangkada, bago eh. Ganda ng takbo. Smooth, na? Pero habang tumatagal, 5 years, 6, 10 years, yung sasakyan na yun ay papangit ng papangit ng takbo. Lalo na kung hindi mo nilalangisan. Kaya sabi ni Brother Raymond, matibay yung motor mo, Pastor. Alagaan mo na sa langis. Alagaan mo na sa langis yan, matibay yung makina niyan. Ibig sabihin, may mga piyesa sa loob ng sasakyan na yun na kailangan niya ng langis para siya makatakbo ng maayos. Kapag hindi mo yun nilangisan, magkakaroon yun ng diferensya sa kanyang takbo. Hanggang sa katagalan, masisira yun. Anong connection nito sa ating sa buhay ni Simeon? Si Simeon ay spirit-filled. Hindi niya maririnig yung pangungusap ng Panginoon. Si Simeon, inudyok ka ng spirito na pumunta sa templo. Ay, siguro hindi naman napupunta sa templo si Simeon. Pero inudyok ka na siya na, hindi! Ginagawa niya na yun lagi. Pero kakaiba ito. Simeon, may pangungusap talaga sa kanya. Pumunta ka sa templo. Hindi niya maririnig kung hindi talaga siya nakikinig, kung hindi niya na ginagawa na makinig talaga sa Espiritu Santo. Wala siyang ugnayan sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, malinaw sa kanya. Ibig sabihin, na-recognize na boses to ni Lord. Boses to ng banal na Espiritu. Pangungusap to ng Panginoon. Pupunta ko sa templo. Kaya minsan, pag may pangungusap sa atin ng Panginoon, wag mo talaga itong babaliwalain. Dahil kalimitan, binabaliwala natin ito eh. Kaya nangyayari, hindi na tuloy tayo kinakausap ni Lord. Pero ito si Simeon, pagsalita sa kanya ng banal na Espiritu, pumunta siya sa templo. Kasi nga, alam niya yung pangusap ng Panginoon. Bakit? May ugnayan sa Holy Spirit. Bakit? Spirit-filled siya. Kaya sabi ni Pablo, Galatians chapter 5 verse 16. Walk by the Spirit that you will not fulfill the desires of the flesh, di ba? Kayo ay lumakad sa banal na Espiritu, mamuhay ayon sa banal na Espiritu upang hindi ninyo mapagbibigyan ng anumang gawa ng laman. Kaya nga, hinalintulan ng banal na Espiritu sa
sa langis, na magbibigay sa atin ito ng kaayusan na tayo makapagpatuloy para sa sakyan, di ba? Makakatakbo ng maayos. I-maintain mo lang siya sa langis. Ganun din po tayo. Kung wala pa ng Espiritu, ang hirap magpatuloy. Ang dami ng pagod na pagod, hirap sa hirap, hindi na makahakbang. Kaya sabi sa Hebreo, itaas ninyo yung inyong mga kamay na napapagod yung inyong mga tuhod. Hallelujah! Alog-alog din mga tuhod nyo. Wala na. Banal na Espiritu, pagod na pagod na. Lord, ganito mabaglikod sa inyo, Panginoon. Balikan natin yung Banal na Espiritu. Baka may pangungusap ang Banal na Espiritu po sa atin. Tapos malilit natin pinapalala. Kaya nangyayari, ayoko na lang. Sabi ng Holy Spirit, hindi naman ako pinapakinggan. Ayoko na lang. Subukan niyo yung partner niya. Magsasalita siya tapos hindi ka makikinig. Yung may sasabihin siya sa'yo tapos hindi siya pakikinggan. Gulo yun. Amen? Baka hindi niyo makita yung misis niya ng 6 na araw. Tatawa ako sa kwento ni Pastor Jim. Hindi niya nakita yung misis niya ng 6 na araw. Buti na lang pag kapitong araw, nakita niya na. Natuwa siya. Kasi, hindi siya nakinig doon sa misis niya. Sabi ni Sarah, bakit Pastor, lumayas mo ba yung misis niya? Hindi. Ginulpi siya ng misis niya, magay yung mata niya, hindi niya may dilat. 6 na araw, hindi niya nakita. Pag may kapitong araw, gumaling na kaya, natuwa siya, nakita niya na ulit. Hindi siya nakinig sa misis niya. Parang gano'n yung Holy Spirit, hindi ka nakinig. Natawa kayo, Pang lang yun, pang icebreaker lang yun. Amen. Gusto ni Lord, kapag nagsalita siya, ng Holy Spirit, nakikinig tayo. Amen? Ito si Simeon, nakikinig siya sa Banal na Espiritu. Bakit? Kasi Spirit-filled po siya. Siya'y puspos ng Santong Espiritu. At yung pang-apat po na sikreto po nila, kung bakit sila nanatiling matatag sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, they are present in the temple. Ito na po yung buhay po ni Ana. Present in the temple. Kaya, be present always in the temple. Whenever meron po tayong mga pagtitipon, pahalagahan po natin ito mga kapatid. Ito yung nagpaiyak sa akin. Pero mamaya ko na ikukwento yun. Amen? Kasi bahagi po yun ng ating mga tatalakayin. Be present po. Be available. Pagdating sa Lord, be present, be available. Lahat ng meron ka, buhay natin sa Lord yun. Awit 134. Sa awit 134, nagpupuri si David sa Panginoon. So sabi ito, lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri. Mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo siya'y talanginan, taas kamay na si Yahweh mapurihan. Sa Israel, hindi nila pinapapatayan ng baga yung templo kasi meron sunugan ng mga handog. Hindi pwedeng mawalan ng baga yon. Kasi maya't maya, mayroong maghahandog doon. Magdadala, may mga tao magdadala ng mga hayop na ihahandog. Kailangan nagdiningas lagi yung salangan o yung yung apuhan sa Bisaya. Yung kanilang kalan doon. Dapat laging may apoy. Pugon or basta yun. Yung kanilang kalan doon. Laging may apoy lagi. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Bakit? Kasi maya't maya may mga lumalapit doon para maghandog. Ibig sabihin yung mga naglilingkod doon, may mga naglilingkod sa araw, may mga naglilingkod sa gabi. May present sa araw, may present sa gabi. May nagsiserve sa Lord sa araw, may nagsiserve sa gabi. Ibig sabihin, ito na yung naging routine ng kanilang buhay. Wala silang pakialam sa araw o sa gabi. Ang kanilang gusto ay matuloy-tuloy nila yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Pinapanatiling lang may apoy doon para magampanan nila yung kanilang tungkulin sa Panginoon.
Ano ngayon? Sa ating kapanahunan po, limitado yung ating oras. Sa umaga lang ako sa tanghali lang ako sa hapon lang ako. Sa gabi kasi pahinga ko yun O sa gabi lang ako available kasi busy ako sa trabaho sa araw. Be present. Be available. Oo, busy tayo. Lahat tayo, pero magkaroon tayo po ng laan na oras para sa Panginoon, mga kapatid. Kaya ito si Simeon at saka si Ana, present sila sa templo. Kaya huwag po natin kaliligtaan ang ating mga pagtitipon. Bakit sila nakapanatili? Kasi tuloy-tuloy sila sa mga pagtitipon. Bakit ang sabi ni Pablo sa Hebreo, o kung sino man gumulat ng Hebreo na yan, kasi hindi natin alam kung si Pablo ba talaga ang writer dyan, pero ang sulat sa mga Hebreo, huwag niyo kaliligtaan yung pagtitipon. Sa halip, palakasin. Ibig sabihin sa ating mga pagdalo, magiging kalakasan tayo at tayo din ay lalakas. At kapag tayo ay lumakas, tayo makakapagpatuloy. Samantala, kung tayo ay mahina, paano ka makakapagpatuloy? Kaya yung kalakasan natin, isa sa bahagi na magpapalakas sa atin yung ating pagdalo. Kalakasan po kaya namin kayo, alam niyo ang makita kayo dyan sa inyong mga inupuan, ay magbibigay po sa amin ng encouragement, kalakasan. Mapalad po tayo sa liit ng lugar na ito, mapinupuno ng Panginoon. Pero kapag nakikita ng mga baguhan, ang dami. Next na meeting, buhos ng isa. Sumunod na meeting, 2 na bawas. Then pag attend na naman ng baguhan, naku, 4 na yung bawas. Baka may problema, hindi natin alam. Huwag na kaya tayo tumuloy. Huwag na kaya akong umattend sa next Bakit? Pumuhugot sa atin ang lakas yan. Panatilihin po natin yung ating availability at yung ating presence. Lord, andito ako, Panginoon, present, ba't yung presensya mo wala? Malimit natin sinasabi yun Pero kung minsan, present nga tayo, pero absent tayo. Meron ganun. Present, pero absent. Nagsimba, pero hindi naman sumamba. Diba? That present po talaga tayo. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Nandirito ka ba? Nalman mo ang Panginoon? With all your heart, mind. Ibig sabihin pati pag-isip natin, lalaan talaga natin sa Panginoon. Kaya mamaya mo na isipin yung yung crush mo. Yung asawa mo, yung ulamin nyo, yung lugar na pupuntahan nyo, mamaya na yun. Ilaan mo muna yung pag-iisip sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya, paano sila nakapanatili? They remain just and devoted. And they wait patiently upon the Lord. And they are spirit-filled and present always in the temple. At ang panghuli sa unang bahagi pa lang ito, baka matuwa kayo ng gusto. They pray and fast. Sikreto. Ito sikreto ni Ana. Pray and fast. Ano yun? Nanalangin at nag-aayuno. Paano niya nagagawa to? Paano nagagawa to ni Ana? Mag-aya pa nga lang, overnight tayo sa church ganitong petsa, ganitong oras. Sila lang magre-respond. Pag nag-announce kami doon sa San Pablo, mag-overnight tayo. Dami magsisin. Pero kukunti lang yung kukunti lang yung magre-react. At depende pa yung react, may okay at may puso. Kaya may puso pala, may puso. No? May okay, may puso. Maraming magsisin, konti yung magre-react. Ito nakakalungkot. Pagdating ikaw, konti yung dadalo. Bakit? Prayer Fasting Na-stop na po yung fasting namin doon. Na-stop yung amin pong overnight. Dapat last week, overnight namin. Pero nangyari, na-cancel yung overnight. Kaya napagdatingan namin nung linggo, ibabalik to, nag-set na kami ng araw.
Balik natin yung overnight. Yung magpupuya tayo para manalangin sa Panginoon. At praise the Lord, naibalik na po yung aming Don't Watch. Purihin ng Panginoon, umaga pa lang, sinisik na po natin yung kalooban ng Panginoon. Don't Watch, bago pumutok ang araw, andun na kami nagtitipon sa church para magbasa ng salita ng Diyos at manalangin muli, ipagkatiwala sa Panginoon kabuuan ng araw. Amen. At kasama po kayo sa aming mga panalangin. Purihin po ang Panginoon. Unti-unti, nire-restore ng Panginoon yung ating pong mga devotion, yung prayer life. Kaya dito nakapanatili itong may mga edad na ito. Hindi lang basta may edad, matatanda na. Dahil they pray and they fast. Sila'y nananalangin patuloy at nag-aayuno. Ano sikreto nila? Ito yung sikreto nila. At paano nila ito nami-maintain? Lalo na doon kay Ana. Paano niya na-maintain ito? Trinity ni Ana na yung prayer and fasting, pananalangin at pag-aayuno, ang tingin ni Ana dito, ang trato ni Ana dito ay pagsamba sa Panginoon. She worship God through prayer and fasting. Siya ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananalangin at pag-aayuno araw at gabi. Hallelujah. Kaya hanggat hindi mo tinatrato na pagsamba sa Panginoon yung pananalangin, hindi ka magiging present sa prayer meeting. Kung ang trato mo sa pagsamba yung pagtayo mo lang dito at pagtaas-taas ng kamay at pagkanta, pagpukpuk dyan, pagkaskas, yun yung pagsamba sa'yo. Pagdating sa prayer, hindi ka sasama. Amen? Pero ibahin mo yung trato sa prayer. Ibahin mo yung trato mo sa pag-aayuno. Itrato mo ito na ito yung pagsamba ko sa Diyos. And we are created to worship God. Tayo nilikha para sumamba sa Panginoon. No matter what, ano man yung meron ka, wala ka man o meron ka man, ikay nakatalaga para sumamba sa Diyos. Maganda o masama nangyayari sa buhay mo, hindi yung dahilan para ikay hindi sumamba sa Diyos. You are created to worship God. Kaya itrato po natin na itong prayer and fasting ay pagsamba sa Diyos. Magbabago yung ating prayer life. Muling maisisilang yung quiet time. Muling maisisilang yung personal devotion. Hallelujah. Na magtataka na lang sila, bakit ano yung may kumakanta? Madaling araw. Bakit may nagigitara? Ba't may umiyak? Bakit? Kasi mayroon na palang lumuluhod at nagdi-devotion. Bakit? Kasi i-try natin na yung pananalangin ay pagsamba sa Diyos. At gusto niya sambahin ng Diyos sa kanyang buhay. And praise God, kung magkaroon po tayo ng gano'n pong commitment sa Panginoon, yun ang sikreto itong matatandang ito. Kaya sa kanilang edad, nagpatuloy sila. Dito na po tayo sa pangalawang bahagi. Bakit nila ginawa yun? Anong magiging dulot nun sa kanila? Kaya nga, stay and see. Nag-stay sila at tinignan natin kung paano sila nakapag-stay. At yun nga kanina, yung ating mga binanggit. Ngayon, anong magiging dulot nila sa kanila nito? Ano yung makikita nila? Bakit stay and see? Mayroon silang makikita, mayroon silang masasaksihan. Ano ito? Sa mga nagsusulat, ito po yun. Una, you will see the fulfillment of God's promise. Ano yun? Makikita mo ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Meron ka ba pinanghawakang pangako ng Diyos? Hallelujah. Dapat tayo mga mananampalataya. Kaya nga tayo tinawag na mananampalataya, yung ating tiwala at pananampalataya sa Diyos. Ano yun? Sa mga sinasabi dito sa kanyang salita, sa Biblia, lalo na yung mga pangako niya, talagang kiniklaim natin yon. Pinanghahawakan talaga po natin yon. Ngayon, sa dami ng mga pangako na yun, yung mga pangako ka ba na pinanghahawakan sa Panginoon na natupad na? Praise the Lord. Ayun sa mga hindi pa natutupad. Yung hindi pa natin natutugon. Stay and see. You will see.
Ano yung nakita dito ni Simeon tsaka ni Ana? Ang konteksto po nito, dito sa chapter 2 na ito, sinilang si Jesus, tama? At sa pagkasilang kay Jesus, dinala si Jesus sa templo. At doon sa templo, ito'y pagsunod sa kasulatan ha, yung pagdadala ni Jose at saka ni Maria kay Jesus sa templo, naaayon nyo sa sinasabi, hinula ng mga propeta sa kasulatan. Ngayon, pinulpil yun. Dinala nila si Jesus sa templo. At nung nandoon na si Jesus sa templo, si Simeon at saka si Ana na malimit pumunta sa templo, consistent sa pagpunta sa templo, consistent sa kanilang pananalangin, sa kanilang pag-aayuno, sa kanilang pamumuhay sa katuwiran, sa kanilang pagiging devoto sa Panginoon, tuloy-tuloy sila pumupunta doon, tuloy-tuloy sila pumupunta doon. And then, nakita nila, sinabi ng Espiritu dito kay Simeon, Simeon, ito na yon, yung pangako ko, na pagliligtas sa buong Israel, ito na yung Simeon, sinabi ng Panginoon, anong kagandahang nakita ni Simeon? Na nasabi niya, Lord, pwede na akong mamatay. Panginoon, pwede na akong mamatay. Bakit? Nakita ko na yung iyong pagliligtas. Hallelujah! Kapag hindi ka nanatili, hindi mo makikita yung fulfillment ng pangako ng Panginoon. Lord, bakit wala pa yung pangako? Alis na nga lang ako, hindi naman nangyayari yung aking pinagpipray. Pag umalis ka, lalong hindi mo makikita, pinulfil na pala ni Lord yung pangako mo. Tinupad na pala ni Lord yung pangako mo. Stay, and you will see. Huwag kang palipat-lipat. Huwag kang pabago-bago ng isip. Huwag kang atras-abante. Stay. And you will see. Makikita mo. Totoo si Lord sa kanyang mga pangako. Mga lingkod ng Diyos, tuloy na po tayo. Pwede ko pagod, pero huwag kang titigil. Hallelujah. Ang mga umaayaw, hindi nagtatagumpay, hindi nagwawagi. At yung mga nagwawagi, yung mga hindi umaayaw. Hallelujah. Praise the Lord po. Kaya, stay and you will see the fulfillment of God's promise. Amen. Fulfillment yun. Kasi sa Isaiah chapter 61, verse 1 to 3, ipinangako na si Jesus ay papadala at siya yung magre-release sa pagkaalipin ng kanyang bayang Israel. Isaiah chapter 61, isulat nyo. Buksan ko natin. 61, 1 to 3. Isaiah chapter 61 verse 1, magandang balita ng kaligtasan. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang binirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang ipagalingan ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Verse 2, sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. Ikatlo, upang pasahin ang mga tumatangi sa Zion. Kaligayahan sa halip na bigyan ng kapiglatian, aawit ng kagalakan sa halip ng kalungkutan, matutulad sila sa mga pulong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatuwiran at maluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginagawa. Amen. That's the promise. Yan po yung pangako ng Diyos sa bansang Israel. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang, sinugo ako upang dadalhin ang magandang balita sa mga inapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso. Yun po yung pangako na yung Espiritu ng Diyos ay sasama doon sa itinalaga. At sino yun? Si Jesus po yun. Upang palayain yung bansang Israel sa kanilang mga pagkaalipin. Pero hindi lang ang bansang Israel. Dahil ito ay, malawak to eh. May mga hindi nga alipin sa literal, pero alipin emosyonal. At lalo-lalo, alipin spiritually. At ang Panginoong Jesucristo lamang ang may kakayahan na ikay palayain. Hallelujah. Ang pinalaya ng anak ay tunay ng malaya. Hallelujah. Kaya, fulfillment yon. At yun ay nasaksihan ni Simeon at nasaksihan ni Ana. Nakarga pa nga ni Simeon si Jesus eh. Diba? Kinarga niya at bless niya. Dahil fulfillment of God's promise. Hindi mo makikita yon kung hindi ka mananatili
Kaya ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayon, gusto mong makita yung katuparan ng pangako na sinasabi ng Panginoon sa iyo, particularly sa iyo, specifically sa iyo, personally sa iyo, stay in the Lord. Amen. Ano pang makikita natin? Pangalawa na pwede natin makita, we will see God's salvation. Makikita at masusumpungan natin ang pagliligtas ng Panginoon. Si Jesus po ang ating kaligtasan. At ang kanyang kapanganakan ay ang pagdating ng kaligtasan sa sangkatauhan. Kaya nung makita ni Simeon at ni Ana si Jesus nandun sa templo, naisilang na pala, nakita nila ang pagliligtas ng Diyos sa bansang Israel and sa ating lahat. Hallelujah. Sabi sa Isaiah chapter 51 verse 5, 51 verse 5, ang pagliligtas ko ay agad na darating, hindi na magtatagal at ako'y magtatagumpay. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa at ang malalayong bansa ay naghihintay sa akin at ang pagliligtas ko ay kanilang inaasahan. Amen. Purihin ang Panginoon. Ibig sabihin, nakadestino talaga yung lahat ng bansa na sumuko sa ating Panginoong Jesucristo. Magbalik loob sa Diyos. Hallelujah. Sabi sa Genesis chapter 49, verse 18. Genesis chapter 49, verse 18. Sa pagliligtas mo, Diyos, ako'y maghihintay. So si Moses, sumulat, at ito nga yung pahayag ito ni Jacob. Ang sumulat ng book of Genesis ay si Moses. Hindi natin lang kung paano ito dinikta sa kanya ng Panginoon. Pero ito ay salaysay or narrative at ito, kinukwento ni Moises yung mga pangyayari. At sa kanyang kwento, si Jacob ito yung para nagkaroon ng si Jacob pakipag-ugnayan sa Panginoon. At ang sabi nga ni Jacob, sa pagliligtas mo, Diyos, ako ay maghihintay. Kaya maghintay tayo sa Panginoon. At tayo makikita natin yung kanyang pagliligtas. Hallelujah. Higa muna tayo. Sa dami po ng ating mga tinalakay, baka masyado po tayo ma-overwhelmed sa ating mga sinasabi. Pero ating munang i-review, Itong si Simeon at saka si Ana ay nanatili sa kanilang ginagawa sa Panginoon. Kaya naman, una nakita nila yung fulfillment, katuparan ng mga pangako ng Panginoon. At nakita nila, nasaksihan ng kanilang mga mata, yung pagliligtas ng Panginoon sa bansang Israel. Ano pa kaya yung kanilang nakita? Dahil nakita nila yung pagliligtas ng Panginoon. Para po sa ating kaalaman. Doon sa binasa natin, si Ana ay, ilang taon na si Ana? Ha? 70? Ari mga nasa 90 years old na kasi, or 100 years old kasi estimated 80 years yung byuda. Di ba? Tama yun, Pastor Alan. Estimated lang po, Dahil sa kaugalian ng mga Hudyo, yung mga kadalagahan, mga kababaihan, doon ay nagsisiasawahan sa edad na approximately, hindi siya parehas, pero minimum 15 years old. 15 years old, mag-uumpisa na yan silang mag-asawahan. Ngayon, itong si Ana, ang sabi doon, 84 years old na siya, na byuda. Ibig sabihin, 84 years na mula nung siya mabyuda. Ngayon, kung ipo-plus natin yung, kukunin natin yung minimum, na sabihin na natin, maaga siya nag-asawa, 15 years old. So, 15 plus 84, 109? 15 plus 84? Hindi. 99. Ha? Ano ba ang sinabi mo? 15 plus 84. 99. 99. Ngayon, nung siya ikasal, tumakbo lang ito ng 7 taon. Namatay na yung kanya asawa. So, 99 plus 7. 106.
Approximately lang yun, estimated lang yun. 106 yung edad ni Ana. So, 106 years old, araw at gabi pupunta sa templo. Buwang na sa Bisaya. Iguang na lang. Under na. Ano, paano yun mag ano? Apat na yung paa. Ano kasi? Tatlo na yung paa. Ako daw 100 ngayon. No? Ilang taon tayo? Mga 90 plus lang, mga tao namatay. 90. Ilang taon na tayo? Wala pang isang ng tao ngayon na mamatay niya. Ilang taon na tayo? Pinakabata. Love, 1 year old. Meron pang pinakabata. Sino pinakabata na sa Pastora? 80 years old. Dahil tayo sa available. Sa Lord. 106 years old. Walang tricycle nun. Lakad lang yun. At hindi yun malapit. Pero itong 106 years old na to, araw at gabi pupunta sa templo. Yung take note, baka sabihin natin, biyuda na kasi siya, wala na siyang alalahanin sa buhay. Ayun na nga yun eh. Biyuda na siya. Ang dami na mga nangyari sa kanyang buhay. Amen? Hindi natin alam, wala dito nakalagay, kaya may mga anak siya, walang nakalagay. Pero 100 years old, 106 years old, consistent siya sa kanyang ginagawa sa Panginoon, sa kanyang commitment sa Panginoon. Kamusta tayo? At ito'y nagpahiyak sa akin. Lord, ba't ganon? Napagod lang ako sa trabaho, Panginoon. Ika-cancel ko na ang Bible study. Magchat-chat na agad ako. Bro, wala muna tayong Bible study. Pagod ako. Sis, wala muna tayong Bible study. Masama ang pakiramdam ko. Huwag muna tayo mag-evangelism kasi kumukulimlim. Baka tayo maulanan. Ang layo pa naman ang ating lalakarin. Ba't ang bilis natin mag-cancel ng mga appointments sa Lord? Ba't ang bilis natin umayaw? Ba't ang bilis natin sumuko? Ba't ang bilis natin tumigil? Ba't ang bilis natin umabsent? May lakas pa tayo. Yun sa akin ito lang, Panginoon, iyak talaga ako. Lord, sorry. Panginoon, may abilidad ako, may kakayahan ako para sumunod sa iyo, pero nagdadahilan ako. Mga kapatid, 106 years old, consistent. Consistent, mga kapatid. Ano gusto sabihin sa atin ng Panginoon ngayon? Binigyan kita ng lakas. Binigyan kita ng hininga. Bakit hindi ka available? Gusto mo bang bawiin ko? Well, hindi naman nananakot si Lord, ano? At ang Lord natin mabuti. Pero gusto ko sabihin, dito mga kapatid, pahalagahan po natin yung bawat pagkakataon natin buhay na tayo po yung makapaglingkod sa Panginoon. Kaya sabi ko, matinding pangungusap ko. Kasi ang church ngayon, sana sa init, sana sa lamig. Yung mga kapatiran ngayon, ang daming reason. Ang lapit na lang natin, oh. Stay in na, late pa. 100 years old, maglalakad, kabatuhan, kabundukan. Hindi ko naman sinasabi na malayo yung kanyang bahay, pero yung kanilang templo, hindi ito nilalapit sa kabahayan. May ano nga yan eh, may harang nga yan eh. Pero 100 years old, araw at gabi. Grabe yung kanyang commitment. At anong naging bunga nito? Nakita niya yung fulfillment ng promise. Nakita niya yung pagliligtas ng Panginoon. At yung pangatlo, nakita niya may pag-asa pala sa Lord. May pag-asa po sa Panginoon. Kung sinasabi ng paligid sa'yo, wala nang pag-asa ang mundong to. No, may pag-asa sa Lord. Kapit sa Lord. Kapit sa Panginoon. Lapit sa Panginoon, may pag-asa sa Panginoon. Yung buhay mo sinasabi nyo, wala nang pag-asa yan. Yan na talaga yan. Hindi.
May pag-asa sa Panginoon. Kapag tumigil ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon, doon mo mas makikita na wala talagang pag-asa. Pero kung ikay magpapatuloy, may pag-asa sa Panginoon. There is hope. And Jesus is our hope. Ang magkaroon ng Kristo sa buhay, ito yung pinakapag-asa natin. Bakit? Yan yung Kristo, ito sabi ni Pablo, ang kanyang ginawa sa atin hindi lang para dito sa mundong to, kundi para sa pangwalang hanggan. Hallelujah. Iyan na lang po natin yung mga verses, ano, para hindi na po tayo tumagal. Sabi dito sa Roma chapter 15, verse 12, sinabi pa ni Isaias, may isisilang sa angkan ni David upang maghari sa mga hinti. Siya ang kanilang magiging pag-asa. May isisilang sa angkan ni David, sino yun? Si Jesus. At siya ang magiging pag-asa ng mga hinti. Alam niyo ba kung sino yung mga hintil na yon? Lahat ng hindi bahagi ng bansang Israel, consider na hintil. Ang tawag sa kanila ng mga hintil, ang tawag sa kanila ng mga Hudyo. Ang tawag ng mga Hudyo sa mga, ang turing ng mga Hudyo sa mga hintil, madumi. Hindi karapat-dapat sa Panginoon. Pero ang sabi dito, yung isisilang daw na mula sa angkan ni David na magiging pag-asa nila ng mga hintil, ibig sabihin, lahat ng mga hindi Hudyo, kasama po tayo mga Pilipino tayo, hindi tayo Israelita. Hintil po tayo. Ang ating daw magiging pag-asa ay si Kristo. Kaya may pag-asa pa po tayo. At ang ating pag-asa po ay ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya huwag ko paniwalaan yung sinasabi ng mga nasa paligid na wala na tayong pag-asa. May pag-asa sa Panginoon. Wala na pag-asa maayos yung iyong relationship. Hindi, may pag-asa sa Panginoon. Wala na pag-asa yung buhay mo. Yan na talaga. Hindi, may pag-asa sa Panginoon. Wala na pag-asa yung anak mo, yung magulang mo. Hindi, may pag-asa sa Panginoon. Declare that. Declare that and claim that in Jesus' name. Hallelujah. Lastly, last na po talaga ito. Last na po talaga ito. Ano yung nakita po nila? Ulit, ay nakita nila yung katuparan ng pangako. Pangalawa, pagliligtas ng Panginoon. Pangatlo, pag-asa. Nakita nila na may pag-asa sa Lord. At yung pang-apat at panghuli, you will see opportunity to be used by God. Makikita mo. Gagamitin ka ng Panginoon. Isa itong oportunidad, pagkakataon. Bibigyan ka ni Lord ng pagkakataon na magamit ka niya. Bibigyan ka ni Lord ng pagkakataon na magamit ka niya. Merong mga atat na magpagamit sa Panginoon. Meron namang ayaw magpagamit sa Lord. Pero, para sabihin ko sa inyo, tayo nilikha para gamitin ng Panginoon. Tayo nilikha para magamit ng Panginoon sa kanyang layunin. Gusto mo man o hindi gagamitin ka ni Lord. Tingin mo man hindi ka qualified na gamitin ka ni Lord. You will see the opportunity to be used by God. Paano ko nasabi? Doon sa ating talata, si Simeon nag-prophesy. Hallelujah. Si Ana nag-prophesy. Ginagawa ba nila to? Lagi? Hindi. Hindi ito nila ginagawa. Pero ang ginagawa nila, pumunta sa templo, mamuhay ng matuwid, manalangin, magayuno. Pero yung mag-prophesy, ang magpahayag tungkol sa Panginoon, ito yung trabaho ng mga pare. Ito yung trabaho ng mga naglilingkod sa templo. Pero ano nangyari? Ginamit. Si Simeon nagpahayag ng salita ng Diyos. Si Ana nagpahayag. Naging opportunity pa sa kanila para sila'y magamit ng Panginoon. Kaya kung mag-stay ka, stay ka lang. Tuloy ka lang sa iyong ginagawa na paglilingkod sa Panginoon, pananampalataya sa Panginoon, pagbabasa ng kanyang salita, commitment sa pananalangin, pag-aayuno, pagsamba sa Panginoon, tuloy ka lang sa pagdalo sa church, one day. Darating yung araw na yan, ikaw ay gagamitin ng Panginoon in a mighty way, sa makapangyarihang kaparaanan. Na ikaw mismo, hallelujah, paano ko nasabi yun? Purihin ang Panginoon, paano ko nagawa yun? Mamamangha ka sa gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Sino mag-aakala na isang mayaing bata tatayo sa harapan, mangangaral sa bus, mangangaral sa patay, mangangaral sa jeep, tatayo dito,
mga ngaral, sino magsasabi na ako gagamitin ng Lord? Ayoko mga pastor, sabi ko kay pastor. Pero sa kakadalo ko, para ako isang empty, walang laman na drum, na dahil nakasangga doon sa dahan-dahang patak ng tubig. Dahan-dahang patak ng tubig ay napuno at sa kanyang pagkapuno ay umapaw. Kusa nang umaapaw. Kusa nang umaapaw. At nagagamit na. Yung apaw may mga nababasa. Yung presensya ng Lord ay umaapaw na. Yung pag-ibig ng Diyos ay umaapaw na at nahahayag na doon sa mga tao. Sa kabutihan ng Panginoon, ginagamit po tayo ng Panginoon sa San Pablo. At ako'y nagtitiwala sa Lord na hindi lang sa San Pablo po tayo gagamitin ng Panginoon. Marami pang haabutin ng Lord sa pamagitan ng ating mga buhay. Hindi lang ako, kundi bawat isa po sa atin. Just stay. Stay in the Lord. And you will see kung paano ka miraculously itatransform ng Panginoon and gagamitin ng Panginoon in a mighty, mighty way. Hallelujah. Ngayon po natin yung